Nung nag-aaral pa kami ng katekismo, sabi ng teacher namin, kung gusto mo makita langit, tignan mo yung kisame ng simbahan. During my first communion, 1966, doon ko unang nakita yung kisame. Na-overwhelm ako. Ito pa yung langit. Ang mga painting sa kisame ng tinaguriang Sistine Chapel of the Philippines, ang Santiago Apostle Parish o Betis Church sa Pampanga, ang siyang naging unang inspirasyon kay Willie sa paglikha ng sining na iniaalay niya sa Panginoon. At sa kanyang mga kamay, ang inspirasyong ito na hubog sa paglililok. Hindi na rin siguro katakataka dahil lumaki siya sa Guagua, Pampanga, bayan na kilala sa mga mandudukit o wood carvers. Forsado kang mag-aral ng ukit since it's our livelihood yun. It's in our DNA. Yung staccato ng mga ukit, pupok-pupok, ganun, parang music sa ears namin yon. Nung nakita nga ng mga parents ko, meron akong talent, binili nila ako ng chisel. Umawak ako ng chisel, so 9 years old. Since we're raised Catholic images yung nagpukaw sa akin ng damdamin na para gawin yon. Mula noon, naging panata na rin ni Willie na maglilok ng mga imahen. And first year high school, sculptor na ako through the mentorship of my lolo, Apong Juan Castro. Sculptor din siya. Ang ilan sa mga ecclesiastical art na likha niya naka-display ngayon sa itinatayo niyang museum. Isa sa pinaka-personal sa kanyang mga likha, ang imaheng ito ni Jesucristo. Parang portrait siya ng father ko. Meron kaming konting problema ng father. Merong crown of thorns yan eh. Nung magkaayos na kami, inalis ko yung crown of thorns niya. Parang yung yun ang sign na okay na kami. Meron din siyang imahe ng Mater Dolorosa o imahe ng nagluluksang Birheng Maria. Ang damit nito galing ng Espanya. Sorrowful Mother, parang i-emphasize natin kung gaano kasakit ang nakikita mong nagdudusa rin yung anak mo. Mas nahasa pa raw ni Willie ang kanyang sining nung nakapag-aral siya sa Spain. The most important thing na nalaman ko sa kanila is the philosophy towards their art. Anong pakay mo at ba't mo ginagawa yan? You must have this clear intent. Sa kanyang pamamalagi sa Europa, nasilayan niya ang iskulturang ito sa St. Peter's Basilica sa Vatican City, kung saan ramdam ang hinagpis at pagdadalamhati ni Birheng Maria nang pumanaw sa krus ang anak niyang si Jesus. Ito ang obra maestra ng Italian artist na si Michelangelo, ang Pietà. More than blessing yun. Hindi na ako makapagsalita. Wala na. Kasi na-overwhelmed na ako. Hanggang nitong nakaraang taon, kinomisyon si Willie ng isang pamilya mula sa bayan ng Bacolor na gumawa ng isang wood sculpture na hango sa pamosong Pietà. Ang project na to, right after Holy Week last year, binigay na sa akin. Ganong katagal. Masyadong intricate yung mga details. Life-size ito, singlaki ng totoong tao. Pero ang agaw pansin sa obrang ito ni Willie, ang suot ng Birheng Maria, Filipiniana. Kaya tinawag niya ang obrang ito na Filipiniana Pietà. Ito yung boseto ng Pietà. Ito makikita mo, meron ng 3-dimensional yan. Enlarge ng machine. Pating finishing, ako pa rin yun. Dapat talaga artist touch yun. But it does not remain on the suffering. We have to uplift them. That's the sense of hope mabibigay natin sa mga tao. Yung La Pieta, yun ang simbolismo niya. We feel so really honored and blessed, and it will become a treasure of the parish. Mahigit 2 siglo naman nang nakararaan nang itinayo ang antigong bahay na bato na ito sa San Miguel, Bulacan. Minsan na raw nagpalipas ng gabi rito ang batang general na si General Gregorio del Pilar o Goyo bago siya sumabak sa isang laban sa Isabela. Wala pa atang kama, baka banig pa yun noong araw eh. Habang sa kanilang kusina, sa unang palapag, may parang nakaupong mga bisita na nakasuot ng makukulay na damit. Pero hindi sila mga totoong tao, kundi life-size na imahen ni Jesucristo at ang kanyang 12 apostoles. Paglalarawan ito ng tagpo sa Last Supper
o huling hapunan bago dinakip at ipako sa krus si Hesukristo. Kaya tinawag itong La Ultima Cena o Last Supper of Jesus Christ. Ang La Ultima Cena na singtanda na raw ng ancestral house, pinagawa pa ni na Doña Eladia Santiago at Don Pelagio sa Espanya. Dinala sa Pilipinas, dito inassemble isa sa mga talyeres sa Quiapo, Maynila. Tapos inuwi ng San Miguel. Ang imahen ay ipinapalagay ng mga nasa 200 taong mahigit na. Ang nagsisilbi ngayong tagapangalaga o caretaker ng mga imahen, ang 78 anyos na ngayong si Nanay Iday. Sinasama ko rito pag mahal na araw. Nakikipag-prosesyon kami. Mula nung pagkabata ko na ano ako na siya talaga siya ay si Jesus na parang yung whiskey na hindi mo siya nakikita ang totoo. Pag tinitigan ka niya, parang na ano kayo, naaakit ka. Kasi yung mata niyan, tingnan mo. Parang nakatingin sa'yo na nakatingin. Parang nangungusap siya. Ang pagbabantay ni Nanay Iday sa mga imahen, itinuturing niyang debosyon. Bago ako matulog, lalapit ako sa kanya, nagpre-pray ako sa kanya. Pag lumapit ka naman sa kanya, bibigay niya basta timtima ng pagdasal mo. Tuwing ordinaryong araw, ang mga imahen sa kwartong ito sa ikalawang palapag ng bahay na mamalagi. At para hindi maalikabukan ang kanilang mga ulo, tinatakluban ni Nanay Iday. At ang nakamamangha rito, may sikretong butas daw ang likod ng mga imahen na di umano nagsilbing taguan noon ng yaman. Diyan daw ata tinago ng delayo ng kayamanan. Paglagyan ng mga mahalagang bagay. Bago magsimula ang Semana Santa, tradisyon na nilang ilabas ang La Ultima Cena para sa tauna nilang tradisyon na kung tawagin, bihisan. Yung mga pare, nagpupuntahan dito. May taga-ibang lugar. Anong panata nila? Isa sa kanila ang 78 anyos na si Lola Lolita na nagsimulang mamanata sa La Ultima Cena nung nagka-cancer ang kanyang anak noong taong 2020. Pandemic kasi, ang hirap pang makakuha ng doktor. Tinutulungan kami talaga. Dahil sa pananampalataya, pagdarasal, nakayanan ko naman. Hindi naman masyadong naging mabigat pa ang pag-alis niya. Ang paglipat at pagbihis sa mga imahen, maingat nilang ginagawa. Pagbukal naman sa loob mo, nabubuhatin sila, magpapabuhat. Pag plastic ka, hindi magpapabuhat na mag-isa yan. Mahihirapan ka. Hindi pwedeng huhubarin mong ganun lahat. Hindi, kailangan nakakover. Siyempre, parang ginagalang mo rin sila. Pagkatapos ay isa-isa nila itong isinakay sa karo. Ang seremonya tuloy hanggang Sabado de Gloria. Kasi tayo, bilang tao, very tactile tayo. Pag nahawakan mo, nakikita mo, nag-i-imagine ka. Hindi natin sinasamba yun. Meron tayong pinatutungkulan. Ito ang nagpapaalala sa atin upang patuloy nating maalaala ang Diyos. Kahit pa tinawag silang mga santo, nung nabubuhay sila, hindi sila mga perpekto. Pero sa kabila ng kanilang mga pagkukulang, pinilit nilang lumaki at lumalim ang kanilang pananampalataya. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.